God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello! Kumusta po kayong lahat? This is Baljamin Tatlong Hari at kayo po ay sumusubaybay sa programang Life and Grace. Ikinagagalak ko pong ipaalam sa inyo na tayo po ay nasa 21st week na po ng pag-aaral natin sa Aklat ng Philippians. This is our 21st episode na pinag-uusapan ngayon. And for today's episode, ang title po ng ating pag-uusapan ay Practicing What You Have Learned. Ito po ay hahanguin natin mula sa Filipos Kapitulo 4, mula talatang 5 hanggang 9. Pinag-usapan po natin sa huling episode natin ang tagupilin ni Pablo sa mga taga-Pilipos na para din sa atin pong mga believers today. Na tayo daw po ay dapat magalak sa Panginoon. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay patuloy pa rin nagagalak? Alam nating nakabilanggo po si Pablo habang sinusulatan niya ang mga taga-Pilipos sa liham na ito at naghihintay siya ng final verdict niya mula po kay Nero kung siya po ay papatayin o hindi. Yet, ang iniisip po ni Pablo ay ang kalagayan ng mga taga-Pilipos na sinasabihan niyang magalak kayong lagi. Hindi po inaalala ni Pablo kung ano kanyang nararamdaman o ang kanyang emosyon. Subalit si Pablo po ay gumawa ng desisyon sa kanyang sarili na magagalak siyang palagi anuman ang kanyang dinadanas sa buhay. He is giving them an example that joy and rejoicing should not be tied up to the present circumstances ng kanilang mga buhay. And it is a decision to rejoice. It is a decision to act out what we have on the inside of us na bunga po ng banal na Espiritu. Ituloy po natin ang ating pinag-uusapan, Filipos Kapitulo 4, talatang 5. Ang sabi po ni Pablo, malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan, ang Panginoon ay malapit na. Wow! Praise God! Ang sabi po sa Amplified Version ay ganito, let all men know and perceive and recognize your unselfishness, your considerateness, your forbearing spirit. Sa ibang translation po ay moderation o kaya gentleness ang ginamit. Ang ibig sabihin po ng mga salitang ito ay restraint of passions or actions or both. Ang pag-uugaling ito ay dapat na mangibabaw sa ating buhay, na dapat makita ng lahat. Hindi naman po siguro tama na banal po tayong kumilos kapag tayo po ay nasa loob ng ating mga iglesia tapos sa labas ay hindi. If we can't be godly toward our customers or bosses sa labas po ng iglesia, then we are not fulfilling this command. Dito po sa verse na ito ay sinabi ni Paul kung bakit ang ating kahinahunan, ang ating moderation, ang ating gentleness ay dapat ma-displayed sa harapan ng mga tao. Dahil ang Panginoon ay malapit nang dumating. Wow, praise God. Ganito po rin ang sinabi ni James at ni Peter. Sa James chapter 5 verse 8 to 9, sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ibig sabihin po, makikita na natin ang ating manlilikha, ang ating Panginoon. Ang lahat ng tao ay dapat nating maihanda sa kanyang pagbabalik. At tayo ang gagamitin ni Lord to make them ready. Kaya't lalo po tayong magpatuloy in leading people to the light. And the way to do this is to let our light shines or let our moderation be known unto all men. Alam niyo po kung ang perspektibo ni Pablo, ni Santiago at ni Pedro sa kanilang kapanahunan ay malapit nang dumating ang Panginoon at ito ay more than 2,000 years nang nakakalipas. Lalo na siguro tayo dapat umasa at mag-expect ng mabilisang pagbabalik ng Panginoon. Kung darating man si Kristo sa ating kapanahunan o hindi, isang bagay ang sigurado at ito ay tayo po ay nasa huling panahon ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa Panginoon. And we need to take it seriously. Ang ating buhay ngayon, ang ating pag-share ng gospel is not a rehearsal anymore. Totohanan na po ito.
let's get serious in presenting the gospel to the world. Ituloy po natin, Filipos Kapitulo 4, talatang 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pagiging balisa ay parehas ng salitang pag-aalala. Yung apprehensive ka about uncertain matters na pwedeng mangyari. Kaya't kailangan nating ilapit ang ating mga pangangailangan at mga problema sa Panginoon sa pananalangin. Pansinin ninyong lahat ng pagsamo, lahat ng pananalangin, lahat ng pangangailangan natin ay dapat gawin ng may pagpapasalamat. Importante po ito na ating maintindihan dahil maraming tao po ngayon ang nagsasabi ng kanilang problema sa Panginoon at akala nila ay nakapag-pray na po sila. Ang tawag po dito ay complaining, hindi po prayer. When we voice our need to the Lord and wrap them in thanksgiving, that moves us into the realm of faith. Hindi po tayo nakikilos si Lord. Si Lord po ay nakakilos na. Tayo po ang nakikilos. Nakakakilos tayo sa realidad ng pananampalataya. You know, we are supposed to thank the Lord for doing things even before He does them. And that is what the Bible calls faith. Ang salitang panalangin, mula po sa salitang panalangin at pagsamo o prayer and supplication dito po sa verse na ito, ay may meaning na worship sa side po ng Greek language. And we need to be praising the Lord, which moves us into the realm of faith and then make our supplication to the Lord. Kinakailangan po natin itong gawin sa pananampalataya kapag po tayo ay humingi sa Panginoon na tayo po ay nagpipraise sa Lord. Yung panalangin kasi is a worship in the Greek at nananalangin tayo. Humihiling tayo sa Panginoon ng may pagpapasalamat, recognizing kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ituloy po natin ang temang ito, Filipos Kapitulo 4, talatang 7. Ang sabi po ni Pablo, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Meron pong sinasabing supernatural peace na hindi nakatali sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. And it is infinitely greater in supply than any problems we could ever have. Itong God's peace na ito ang nakakapagpanatili sa atin upang tayo po ay maging payapa. Amen. Praise God. Kalimitan sa mga tao ay humihingi sa Diyos ng peace para mawala ang kanilang pag-alala sa buhay, yung anxiety nila. No, but that doesn't work that way. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naibibigay natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon. And then, God's peace comes. Lumalabas po itong kapayapaan ng Diyos mula sa loob natin. Hindi basta na lamang nangyayari po ang kapayapaang ito. Sa kabuuan, ito po ay resulta ng pananalangin sa lahat ng mga bagay at pagbibigay sa Panginoon ng ating alalahanin. Kung magagawa nating ikondisyon ang ating mga sarili na lumakad tayo palagi sa kapayapaan ng Diyos, this God's peace will protect us. Ito po yung magpuprotect, mag-iingat sa atin. Alam niyo po, peace is like a fortress against the devil. Para po itong matatag na muog, tanggulan, okay? That before Satan can get to our hearts, he has to get us to step out of God's peace. And anytime we begin to lose our peace, we should step back and identify the problem. Gumawa tayo ng mga aksyon para laging makabalik sa kapayapaan. Eminent po na kinakailangang lagi po tayong nasa
kapayapaan ng Diyos. Ito po yung nais kong ipakahulugan sa inyo. Every time na sinasabihan ko kayong manatili kayo sa kapayapaan, every time I will say remain in peace, this is what I mean. Na do everything possible in your capacity na manatili kayo sa kapayapaan because ang kalaban, bago kayo mapasok sa inyong puso, ay palalabasin ka muna niya sa kapayapaan ng Diyos because ang kapayapaan ng Diyos na ito ang siya nating proteksyon. Ang sabi po ni Pablo sa iglesia sa Colossae ay ganito, Colossus chapter 3 verse 15, at maghari sa inyo ang kapayapaan ni Kristo. Maghari ang kapayapaan ni Kristo. Manatili ito sa inyo, mag-rule sa inyo ito. Let the peace of God rule in you. Alam niyo po yung peace of God na nag-rule sa inyo, ang rule po dito ay, sa English word, ay umpire. Ito po yung nagsasabi sa isang laro kung ang bola ay outside or in. So para malaman mo sa iyong pagdesisyon araw-araw, gamitin mo ang kapayapaan ng Diyos na nag-ahari sa iyo, nag-a-umpire sa iyo, whether you would do a certain things or not. And if you will proceed in this manner, mananatili ka sa kapayapaan ng Diyos at mapalagi kang maiingatan ng Panginoon. Ituloy po natin, Filipos Kapitulo 4, talatang 8. Sabi ni Pablo, kahuli-hulihan ng kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Kung mayroong anumang kagalingan, kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Wow, praise God! Sa kanyang pagtatapos, nagpapaalala si Pablo sa mga taga-Philippians na mag-reflect o mag-meditate on these 8 positive principles of thinking na makapagdadala sa kanila sa isang matagumpay na pamumuhay Kristiyano. And I believe applicable po ito sa ating lahat. Gusto ko pong mapansin yung muli na ang pagkasulat nito ay nasa present imperative mood, which is a command to do something in the future that involves a continuous and repeated action. Narito po ang 8 positibong prinsipyo ng kaisipan na sinasabi ni Pablo. Una, totoo. Anumang bagay daw ang totoo. Sa English, true. Tama. Yung nasa katotohanan. Yung po daw ang isipin natin. Pangalawa, anumang bagay ang kagalang-galang. Sa English word, honest. Tapat at walang pandaraya. Yun po yung iniisip natin. Pangatlo, matuwid. In English word, just. Ayon sa nararapat. Tamang pag-uugali. Pang-apat, malinis o sa English word, pure. Dalisay o malayo sa karumihan. Panglima, kaibig-ibig. Sa English word, lovely. Kasiyasiya. Mapagkakasunduan. Pang-anim, kapuri-puri. Good report sa English. Positibong at nakapagpapatibay na pangyayari. Number 7, kagalingan. In English, virtue. Kabutihan, katuwiran. Pangwalo, papuri or praise. Karapat-dapat sa papuri, pagpapahayag ng pagkilala sa iba. Ito pong 8 ito ang dapat nating iniisip upang tayo ay makapamuhay sa tagumpay at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magkapag-iingat sa ating puso at mga isip. Pansinin nating sinabi niya na anumang bagay. Ang ibig sabihin, hindi lamang ito mga bagay na religious. Hindi lamang po ito pang church. Anumang bagay na lalapat sa 8 categories na ito ay nararapat nating pagtuunan ng ating pansin. Maging ito man ay sa trabaho ninyo, maging ito man ay sa paaralan ninyo, maging ito man ay sa pagmiministeryo, maging ito man ay sa relasyon sa pamilya. Alam niyo na dapat ang buhay natin ay hindi lamang nahahati sa espiritual at sa sekular. Malimit ko po itong naririnig. Ang katotohanan ay katotohanan din maging sa loob ng church o sa labas ng church. Maging sa loob ng bahay. At dapat tayong mag-isip ng tama o nararapat maging ang kadilma natin ay Christians o hindi.
at sino man yung ating pinakikitunguhan, kailangan nating mapanatiling nakatuon ang ating kaisipan sa mabubuting bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon in the natural. Ang family, ang health, ang trabaho, pareho lamang ang pag-iisip natin patungkol sa katuwiran, sa justification, sa kapatawaran, at sa marami pa pong ibang bagay. Focusing on the good in every area of our lives is what Paul was advocating. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Kalimitan, people fall into anxiety when they fail to recognize God's blessing sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit kapag kinilala natin ang gawa ng Diyos sa kahit maliit na bagay sa ating buhay, at ang mga bagay na ito ang makapagdadala sa atin sa kapayapaan, and it will keep our hearts and minds following after the Lord. Tuloy po natin sa verse 9, Philippians chapter 4 verse 9, ito po sabi ni Pablo, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Praise God! Nagpapaulit-ulit na po si Pablo sa pagsasabi kung paano natin natatanggap ang kapayapaan. Sa nakaraang verse, kasasabi lang ni Pablo na sa mga taga-Pilipos na ang patungkol sa 8 bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Ngayon, dito naman, he instructed them to follow him because he was doing exactly what he had instructed them to do. Once again, ginagamit niya po yung kanyang sarili as a role model. Hindi po ito arrogance sa parte ni Pablo. Ang tawag po dito ay wisdom. Karunungan ang tawag dito. Kasi nga po, if what you teach is working for you, then you should be encouraging others na tularan ka. Kasi gumagana eh. On the other hand, kung hindi nagwo-work sa atin ang tinuturo natin, then we should not be teaching it. Dito po sa verse na ito ay 4 na bagay ang inilista sa kanila ni Pablo na nakaayon ng pabaliktad. Ang order po ay reverse. Yung pong salitang nakita, narinig, tinanggap, at natutunan. Sa pagkakasabi po ni Pablo ay baliktad, natutunan, tinanggap, narinig, at nakita. Pero reverse po yung sinasabi dito ni Pablo. Ito po kasi yung normal na progression ng pangyayari sa isang taong nakakilala kay Kristo. Una, nakita. Nakita nila si Pablo at si Silas sa kanilang pagdating sa lugar nila kung paanong sila ay nakulong, subalit himalang napalaya sa pamamagitan ng isang lindol. Sumunod, narinig nila ang message ni Paul na gumamit ng mga himala at ipinahayag ang mabuting balita. Sumunod, tinanggap nila ang sinabi ni Pablo at sila ay na-born again at nakakilala sa Panginoon. Pagkatapos nito, natutunan nila ang sikreto ni Pablo sa kanyang relationship sa Panginoon by faith in God's grace. Kung sa ating paglakad sa ating buhay ay hindi natin maipapakita sa mga di pa mananampalataya ang supernatural power of God, then iilan lamang sa kanila ang maaaring makinig sa kung anuman ang sasabihin natin. At kung pakinggan man nila ito at di naman nila ito tanggapin, then the process stops there. Subalit kung tatanggapin naman nila ang sinasabi natin, then they will learn at matututunan nila si Kristo in a personal and in an experiential way. Hindi lamang ang mga taga-Pilipos na ito ay inaasahan ni Paul na pag-isipan ang mga bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan at papuri.
Kailangan din nilang isagawa ang kanilang natutunan. Sa Living Bible Translation po ay ganito po ang sabi, Philippians chapter 4 verse 9, keep putting into practice all you learn from me and saw me doing, and the God of peace will be with you. Sa wikang Tagalog po ay ganito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. I hope meron po kayong natutunan at meron po kayong tinanggap. At sa lahat ng inyong natanggap at natutunan, patuloy niyo po itong isagawa sapagkat ito po ang makapagdadala sa inyo sa lalong malalim na pagkakilala sa Panginoon at sa experience ng tagumpay sa buhay Kristiyano. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, patuloy na nagpapaalam at nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!